Mapagpalang araw sa iyo, kabaryo. Matagal na akong nakikinig sa inyong programa. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat kung sakali man na mabasa mo itong karanasan ko. Ako nga pala si Arnel. Bigyan ko lang din kayo ng konting kaalaman tungkol sa pagkatao ko. Nakatira ako sa probinsya ng Leyte. Bata pa lang ako, batak na ako sa trabaho. Dahil na rin sa hindi naman ganoon kalaki ang kinikita ng aking mga magulang sa pag-angkat ng uling sa palengke. Taong 2019 nang lumuwas ako ng Maynila. Dahil na rin sa usapan namin ng nobya ko noon na itago na lang natin sa pangalang Teresa. Matagal na kaming magkakilala dahil di naman nalalayo ang barangay nila sa barangay namin sa probinsya. May naipon naman po kong konting pera kahit papaano, kabaryo. Dahil pinangako ko noon sa mga magulang ko, naluluwas akong Maynila upang makahanap ng ibang trabaho na may kalakihan ang sahod. Pagdating ko naman noon sa Maynila, mula sa Pantalan, ay sumakay ako ng isang motorcycle taxi na kilala na sa panahong iyon. Saktong-sakto lang rin ang baba ko sa inuupahang bahay ni Teresa, kabaryo. Nga pala, nasa parte ito ng Parañaque. Pagbaba ko naman ng motor, ay agad akong sinalubong ni Teresa ng mahigpit na yakap. Arnel, mahal. Kamusta ang biyahe mo? Mabuti mabilis mo lang nalaman tong address na binigay ko sa'yo. Medyo antok pero ayos lang ako, mahal. Malayo rin pala tong inuupahan mong bahay mula dun sa Pantalan. Mabuti naman, mahal. Oo nga, mahal. Medyo malayo nga. Alam mo naman na hindi rin ganun kalakihan yung kinikita ko sa mall na pinapasukan ko. Ayos lang yon, mahal. Ang mahalaga, nandito na ako. Hayaan mo at maghahanap agad ako ng mapapasukan ko sa sunod na araw. Para naman makatulong ako dito. Huwag mo muna isipin yun, mahal. Halika na at pumasok na tayo. Nagluto na rin ako ng pagkain natin na makapagpahinga ka na rin agad. Habang kumakain naman kami, kabaryo, ay parang may tao sa taas. Normal lang naman yon dahil sa alam kong may kasamahan si Teresa noon sa bahay na iyon. Yun kasi ang napag-usapan namin noong nasa Leyte pa ako dahil masyadong malaki yung upa sa bahay. Kaya naman nagtanong ako sa kanya. Mahal, bakit pala hindi natin yayain yung kasama mo sa taas? Eloisa bang pangalan nun? Si Loisa ba? Di ko nasabi sa'yo, mahal. Nakalis na si Loisa dito. Siguro may mga 2 linggo lang nakalipas. Bakit parang may tao sa taas? May kalabog kasi akong narinig, mahal eh. Huwag mo nang pansinin yan, mahal. Malamang yung pusa yun ng kapitbahay. Bukas kasi yung bintana sa taas pagtanghali. Alam mo na, para pumasok yung hangin. Matapos namang makakain ni Teresa, tinulungan niya akong iakyat yung mga gamit ko dahil nasa taas yung 2 kwarto ng bahay. Pagdating naman namin doon, ay inilagay niya sa kabilang kwarto yung mga gamit ko. Doon daw kasi yung dating kwarto ni Eloisa nung kasama pa niya ito sa bahay. Pumunta naman ako doon sa kwartong tinawag niyang stock room dahil nakita ko rin yung bintana na tinutukoy niya. Bahagya naman akong dumungaw doon, kabaryo. At laking pagtataka ko
dahil wala namang bahay na katabi kung saan nandoon ang bintana. Inisip ko pa noon na parang imposibleng makapasok ang pusa dahil wala itong matutuntungan. Ang itsura ng bintana noon ay sliding at diretso sa baba. Itatanong ko naman sana kay Teresa ang tungkol dun sa bintana, pero napawi yon ang bigla ako nitong tawagin dahil may ipapakita raw ito sa akin. Mahal, ano bang ginagawa mo dyan? Halika nga rito, may papakita ako sa'yo. Oh, mahal, ano ba yung ipapakita mo? May binili kasi akong bagong kutsyon para mahigaan tayo ng maayos. Tingnan mo, saktong-sakto para sa atin, di ba? Akala ko naman kung ano na. Oo, mahal, maganda nga. Halika na at ilatag na natin. Masakit na yung likod ko. Di kasi ako nakaunat sa bus eh. Matapos naming mailatag yung bagong kutsyon, ay gumamit na ako ng banyo para naman makaligo na rin. Si Teresa naman ay nagligpit na ng pinagkainan namin at aayusin niya raw yung mga damit ko sa may tokador. Pumunta na ako sa banyo noon, kabaryo, para mag-umpisa ng maligo. Habang nagsasabon naman ako, ay parang may naramdaman akong humawak sa likod ko. Ang itsura kasi noon, kabaryo, ay may kurtina bago maabot ang pintuan. Hindi ko naman napansin o narinig na bumukas ang pinto noon. Hinayaan ko lang naman at nagpatuloy na ako sa pagligo ko. Hanggang sa matapos na ako, umakyat naman si Teresa at doon ay nagtanong ako kung pumasok ba siya sa banyo. Sinabi niya naman na hindi at parang may kung ano sa pagsagot nito dahil tila aligaga at nililihis nito ang usapan namin. Wala naman sa akin yun, kabaryo, dahil simulat sa pool, hindi talaga ako naniniwala sa mga ganoong paranormal. Mas pinaniniwalaan ko pa nga ang kasabihang mas matakot sa buhay kaysa sa mga patay. Di ko namalayan, kabaryo, na nakatulog na ako. Umaga na nang magising ako dahil naamoy ko noon ang mabangong niluluto ni Teresa. Bumaba naman ako noon, kabaryo, at pumunta sa may kusina. Gising ka na pala, mahal. Maglamas ka na para makakain na tayo ng agahan. Umaga na pala, mahal. Sobrang pagod ko rin kasi kagabi, kaya di na ako nagising pa. Oo, mahal. Di na kita ginising. Kasi alam kong pagod ka. Saka ang lakas ng hilik mo kaya. Ganun ba? Sige, ako na mag-aayos ng plato para makakain na tayo. Nga pala, mahal. Pagtapos natin kumain, aalis na ako para pumasok. Mahirap kasi ngayon makasakay. Gawa ng, alam mo na, rush hour. Walang ibang pwedeng gawin kundi ang makipagsiksikan. Sige, mahal. Ako na bahala rito para makagayak ka na rin at di ka na mahuli sa trabaho mo. Wala ka na rin palang iisipin, mahal. May frozen dyan na karne sa rep. Yun na lang ang lutuin mo mamaya para pag uwi ko may ulam na tayo. Bandang 6:30 nang umalis na si Teresa para naman pumasok, kabaryo. Ako naman ay walang magawa. Agad ko namang tiningnan ang cellphone ko para maghanap ng mga job opening sa isang application. Habang nakahiga ako nun sa may sopa at nanonood ng TV, isa-isa ko namang pinadalhan ng mensahe yung mga numero na
nangangailangan ng trabahador. Bandang alas 8 ng umaga nun at sobrang tirik na rin ang araw, kung saan sakto sa pwesto ko, kung nasaan ako nakahiga. Kaya naman ang ginawa ko, sinara ko yung kortina sa may bintana. Matapos nun ay muli naman akong nakatulog, kabaryo. Nagising naman ako nun pasado alas 12 na ng tanghali. Pero laking gulat ko, dahil kalat-kalat ang lahat ng gamit sa may sala. Maging ang pwesto ng sopa kung saan ako nakatulog ay nailipat. Kung titingnan mo nga ay parang may nanloob mismo sa bahay. Agad namang bumalik ang wisyo ko at patakbo kong inakyat ang second floor. Doon tumambad sa akin ang mga gamit namin ni Teresa na nasa sahig. Sobrang gulo ng mga ito, kabaryo. Nakita ko naman yung isang babasaging base at agad ko itong kinuha. Para naman kahit papaano, kung talagang nilooban kami, ay may panlaban ako. Dahan-dahan akong sumilip sa may stock room, ngunit wala talagang tao. Ang last option ko na lang ay sa may banyo. Agad kong tinungo iyon at pagkabukas ko ng pinto ay wala naman akong nakita. Halos di ko alam ang gagawin ng mga sandaling yon, kabaryo. Wala naman akong pwedeng sisihin sa nangyari. Saglit naman akong lumabas ng bahay at nagpunta sa may tindahan sa tapat ng bahay upang bumili ng sigarilyo. Habang bumibili naman ako, ay tingin ng tindera sa tindahan na tila kinikilala ko. Ako na rin mismo ang nagsabi, nakakarating ko lang sa apartment na iyon kahapon. Nagtanong naman ito kung kaano-ano ko ang nakatira sa bahay at nakilala ko ito bilang si Aling Gina. Kaano-ano mo ba yung nakatira dyan, iho? Si Teresa po ba? Nobya ko po. Bakit po? Mag-iingat ka dyan, iho. Hanggat maaari kailangan buwang loob mo. Marami na ang umupa dyan pero matagal na ang 1 linggo kung makakatagal sila. Bakit po, Aling Gina? May problema po ba sa bahay? Ayoko kasing mangimasok sa buhay niyo ni Teresa, iho. Pero maiging siya na lang ang tanungin mo. Hindi na ako sumagot matapos sabihin iyon ng Ali. Agad naman akong umupo sa isang upuang kahoy sa labas ng apartment. Habang hinihit-hit ko ang sigarilyo, ay isang mensahe naman ang natanggap ko. Ayon sa mensahe, pinapapunta ko ng ina-applyan kong trabaho upang makausap at kailangan din daw nila kaagad ng tao. Sobrang saya ko naman ng mga oras na yon, kabaryo. Dahil alam kong malaki ang tsansa na matanggap ako dito. Matapos ko namang masagot ang mensahe na yon, ay pumasok na rin ako sa bahay at mabilis kong inayos ang mga nakakalat na gamit. Halos alas 3 na ng hapon nang matapos ko itong lahat. Masaya rin naman akong nagluto para sa pag-uwi ni Teresa ay meron na kaming kakainin. Matapos ko namang magawa ang lahat, ay lumabas ulit ako upang bumili ng sigarilyo. Habang hinahantay ko naman si Teresa at maya-maya pa, ay nakita ko na itong naglalakad. O mahal, anong ginagawa mo dyan? Hinihintay ka, mahal. Kakalabas-labas ko lang rin. Nagluto na rin ako ng pagkain natin.
may masaya rin akong balita sa iyo mamaya. Hindi na ito sumagot sa akin, kabaryo. Bagkos, pumasok na kami sa bahay upang maghanda na sa hapunan. Habang nasa banyo si Teresa, ay inayos ko na ang plato at ang ulam. Nga pala mahal, ano ba yung ibabalita mo? Parang ang saya-saya mo kasi. Kanina kasi, mahal, sinubukan kong mag-apply ng trabaho sa nakita ko online. Nakatulog naman ako kanina. Tapos pagkagising ko, ayun na, may nagpadala ng mensahe sa akin na kailangan din akong makausap. Talaga mahal? Mabuti naman kang ganon. Oo, mahal. Kaya bukas, sasabay na ako sa'yo para mapuntahan ko rin yung address. Tiningnan ko rin kasi, isang sakay lang mula sa atin. Wala naman naging problema nun, kabaryo. Ipapass forward ko na lang yung kwento. Natanggap ako nun, kabaryo, bilang isang utility maintenance sa isang hotel. Ang pinakatrabaho ko dito ay linisin ang kwarto matapos gamitin ng aming guest. Halos mag-iisang buwan na rin ako nun sa apartment na inuupahan namin ni Teresa. Tumutulong na rin ako sa kanya sa pagbabayad dahil sumasahod na ako. Hanggang sa nangyari ang di ko makakalimutan sa buhay ko at nagbigay patotoo sa mga hindi ko pinaniniwalaan. May pinuntahan si Teresa noon na isang binyag ng katrabaho niya. Kaya naman gabi na ito makakauwi at pumayag naman ako. Mag-isa lang ako noon sa apartment, kabaryo. Pinatay ko na rin ang mga ilaw at sinarado ang pintuan, saka umakyat ako sa second floor upang matulog na dahil may trabaho din ako kinabukasan. Nang gabing yon, kabaryo, ay iba talaga ang pakiramdam ko. Para akong lalagnat na ewan kasi sobrang lamig ng gabing yon. Nariyan na, nagsuot na ako ng jacket ko at nagpatay na ako ng bentilador. Nag-text din ako kay Teresa at sinabi nito na baka matagalan pa siya at mauna na raw akong matulog. Habang pinipikit ko na ang mata ko, kabaryo, ay may narinig akong nabasag na bagay sa may stock room. Agad naman akong tumakbo papunta doon at nakita kong basag na ang orasang nakasabit sa dingding. Maya-maya pa ay may narinig naman akong iyak ng isang babae. Bumukas din ang gripo sa may banyo ng oras na yon. Pilit kong tinatapangan ang sarili ko, pero sa loob-loob ko, talagang takot na ako. Akala ko pa noon, kabaryo, ay nananaginip ako kaya kinurot ko ang kamay ko. Pero nasaktan ako at ibig sabihin nito, totoong nararamdaman ko ang mga yon ng sandaling yon. Nag-umpisa ng masira ang mga gamit na nakaayos nun. Lahat ng kubyertos at ibang plato ay nabasag sa may kusina at dinig na dinig ko. Nang sandaling yon, alam na alam ko sa sarili kong hindi ako nag-iisa sa bahay na yon. Dali-dali naman akong tumakbo pababa ng hagdan upang lumabas na ng apartment na yon. Pero may naaninag akong isang bulto ng tao. Kulay itim ito na tila nakalutang sa ere at pilit kong inaaninag ang muka. Ngunit sobrang itim na akala mo'y isang usok lang.
Agad naman akong sinakal nito, kabaryo. Sa mga sandaling yon, pilit kong sinusuntok ang tila usok na iyon. Pero hindi ito tinatamaan. Matapos noon ay unti-unti nang nawalan ako ng malay. At alam kong kakapusin na ako ng hangin. Para naman akong binuhusan ng tubig nang magising ako dahil nasa may hagdan ako at nasa harap ko si Teresa at maging si Aling Gina. Sinabi pa dito ng Ale na kaya daw siya nagising ay dahil sobrang lakas ng ingay sa apartment namin ni Teresa. Akala daw niya ay nag-aaway kaming dalawa. Kaya naman tumawag ito ng barangay. Nagulat na lang din siya dahil paparating pa lang si Teresa nun at dun nila napagtanto na may hindi magandang nangyayari sa akin sa loob. Hindi na kami nakatulog ng gabing yon, kabaryo. At dito, pinagtapat ni Teresa at Aling Gina na doon daw mismo sa stock room nagpakamatay itong si Eloisa. Dahil sa nabuntis ito at hindi pinanagutan ng kasintahan niya. Sinabi rin ni Teresa sa akin na dapat daw ay aalis na siya doon kung hindi pa raw ako lumuwas. Dahil maging siya ay ginugulo ng kaluluwa ni Eloisa at humihingi ito ng hustisya. Sa ngayon, kabaryo, wala na kami sa apartment na iyon. Nandito na kami sa Maynila at na-promote na rin ako sa trabaho ko. Nagpaplano na rin kami ni Teresa na kumuha ng sarili naming bahay. At dun sa apartment sa Parañaque, wala na akong naging balita. Di ko na rin ginusto na bumalik pa dun. At dito ko rin napatunayan na totoo sila. Lalo na kapag namayapa sila ng mabigat sa loob nila. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, kabaryo. Palagi akong nakikinig sa mga kwento ninyo. More power sa inyong channel. Muli po, ako ito, si Arnel ng Leyte. Hello mga kabaryo, yan, ako to si Kabaryo. Bali, ito yung mga kwento natin na hindi natin nai-ere sa kwentong baryo. Dito ko siya ilalagay sa Dear Kabaryo. Marami to, kaya tutok lang kayo. Base naman sa kwento ni Arnel, talagang mabigat, no? Lalo na kung yung isang namayapa is labag sa kalooban niya. Yung tipong nagpakamatay, no? Talagang may ganon. Kaya ang sa akin lang, matinding pagdarasal lang. Saka ingat na rin, di ba? Mabuti na lang, hindi namatay itong si Arnel sa nangyari. So yun lang naman, kabaryo. Muli, ako to si Kabaryo at nandito kayo sa Dear Kabaryo. Yon, so maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Mapapainggan nyo rin ang kwentong aswang natin, kwento ni Kabaryo at kwentong baryo, pati na rin sa kwentong kalakbay. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.